Ito ang pinakabantog na larawan ng Vietnam War. Kuha ito ni Eddie Adams, isang Amerikano na photojournalist ng Associated Press na nadestino sa Vietnam. Ang larawan ay kumalat sa mga tabloid at dyaryo sa buong mundo at pinamagatan ang larawan bilang Saigon Execution. Sa larawan makikita ang dalawang lalaki. Ang nasa kaliwa ay si Nguyen Ngoc Loan, isang South Vietnamese na general at ang hepe ng South Vietnamese National Police. At ang nasa kanan naman ay si Nguyen Van Lem, isang Viet Cong officer na may ranggong kapitan. Ito ang pinakahuling larawan na kuha matapos kalabitin ni Loan ang gatilyo ng baril sa ulo ni Lem. Ngunit hindi lang larawan na meron tayo, nakuhanan rin ng video ang pangyayari. Taong 1968, inilunsad ng Viet Cong at North Vietnamese People's Army ang sorpresang pag-atake laban sa puwersa ng South Vietnam at sa mga kasapi nito. Tinawag ang pagsalakay na ito bilang ang Tet Offensive. Ito ay bahagi ng Vietnam War, isang malawakang digmaan sa pagitan ng North at South Vietnam kung saan nilalabanan ng Estados Unidos at mga kasapi nito ang komunismo na pilit ipalaganap sa bansa. Ika-30 ng Enero taong 1968, sinimulan ng North Vietnam ang Tet Offensive sa paniniwalang ito ay maaring humantong sa pagbagsak ng gobyerno ng South Vietnam. Sa unang bugso na pag-atake, naalintala ang gobyerno ng South Vietnam dahil sa kawalang kahandaan nito. Magulo ang sitwasyon sa Saigon. Libo-libo mga sibilyan ang napatay dito, kabilang ang mga kababaihan at mga bata. Sa kasagsagan ng opensiba na ito, nahuli si Lem ng mga tropang South Vietnamese habang nakasuot ng damit na pang-sibilyan. Si Lem ay isang kapitan ng Viet Cong at kilala sa codename na Bai Lup. Siya ang inaakusahan na pagpatay kay South Vietnamese Lieutenant Colonel Tuan at sa kanyang mga pamilya. Ano ang kwento nito? Balik muna tayo taong 1963. Sa pagsiklab ng giyera sa Vietnam, ang pangunahing layunin ng North Vietnamese ay kontrolin ang mga base militar sa South Vietnam. Ang isa sa mga base militar ay matatagpuan sa isang lugar na kilala bilang Go Vap. Ito ay nasa hilaga ng Saigon. Ang kampo na ito ay nasa ilalim ng pamamahala ni South Vietnamese Lieutenant Colonel Tuan. Hindi nag-iisa si Tuan sa kampo ng dalawin ito ng isang platon ng Viet Cong sa pangunguna ni Lem. Naroon siya kasama ang kanyang asawa, ang kanyang 6 na anak at ang kanyang 80 taong gulang na ina. Si Lem ay ang pinuno ng unit na ipinadala sa kampo ng Go Vap. Sinalakay nila ang nasabing kampo at nakontrol ito kung saan nabihag nila si Tuan. Inutos ni Lem na ipakita sa kanila ni Colonel Tuan kung paano magmaneho ng nakuha nilang tangke sa kampo. Ngunit tumanggi si Tuan. Ang resulta ng kanyang pagtanggi, pinugutan siya ng ulo. Nang mabawi ng mga tropang South Vietnamese ang kampo, nagulantang sila sa kanilang natagpuan. Hindi lang pala si Tuan ang pinatay. Natagpuan rin ng mga sundalo ang bangkay ng asawa ni Tuan, ang kanyang 6 na anak at ang ina nito. Tadtad sila ng mga bala sa iba't ibang bahagi ng katawan at si Lem ang sinasabing utak sa masakar na ito. Balik tayo. Matapos mahuli si Lem ng mga tropang South Vietnamese, dinala siya kay Brigadier General Luan, ang hepe ng Republic of Vietnam National Police at ang malapit na kaibigan ni Tuan. Tumabi si Luan kay Lem kung saan itinutok ni Luan ang baril sa ulo ni Lem at biglaan niyang pinaputukan ito ng malapitan. At ang larawan na ito, ang eksaktong segundo matapos kalabitin ni Luan ang gatilyo ng kanyang baril. Ang eksaktong ekspresyon ni Lem habang ang bala ay tumago sa kanyang ulo ay nakunan ng kamera. Ang pangyayari ay nasaksihan ni Eddie Adams na kumuha sa larawan na ito. Ang sabi ni Eddie Adams, akala niya lang daw nung una ay tatakutin lang ito nung itinutok ni Luan ang baril at wala siyang kamalay-malay na babarilin niya pala ito. I mean, I know when I took it, but I didn't know what I had. When I took it, like when he raised the gun to shoot him in the head, I didn't know he was going to do that. I thought he was going to threaten him with his pistol. I seen him reaching for his pistol. As he reached for his pistol, I just brought my camera up with his pistol and took the picture as quick as he brought it up. Well, it turned out that's when he pulled the trigger. I didn't know he was going to pull the trigger. I didn't know what happened. I didn't know when the picture was taken. Sinabi niya pa,
Naniniwala siya na ang bala ay nasa ulo pa nang makuha niya ang larawan na ito. From the time the picture was taken, the bullet was still in his head. Ito ay nanalo ng Pulitzer Prize Award for Spot News Photography noong 1969. Nakunan din ng video ang pangyayari ni Vo Suru, isang Vietnamese cameraman ng NBC News. Hindi ko na ipapakita dito ang clip dahil maaring ma-demonetize ang ating video. Iwan ko na lamang ang link sa description sa mga gustong manood. Ang larawan ay nagdulot ng matinding kontrobersya at lubha itong humubog sa opinyon ng publiko. Lumitaw din ang malalim na tanong ng katarungan pagkatapos kumalat ang larawan na ito. Marami mga dokumento na magpapatunay na war crime daw ang ginawa ni Luan sa ilalim ng international law. Siyempre, unang papasok na dokumento dito ay ang Geneva Convention noong 1949. Ang pagpatay ni Luan kay Lem ay madalas na binabanggit bilang isang paglabag sa Geneva Convention. Ang Geneva Convention ay naglalaman ng mga dokumento na kung ano ang pwede at hindi pwedeng gawin sa panahon ng digmaan. Binabalangkas ng Geneva Convention, particular ang 3rd at 4th ang pagtrato sa mga bilanggo sa panahon ng digmaan. So, ito, makinig kayo. Nakasaad sa Article 3, Section 1 ng 4th Geneva Convention, ang sino mang hindi naaktibo sa pakikipaglaban tulad ng pagsuko o sa kadahilanang siya ay sugatan, nagkasakit o anumang ibang pangdahilan ay dapat tratuhin ng tama sa lahat ng pagkakataon. Dapat sila ay malaya sa malupit na pagtrato at pagtorture, bawal silang gawing hostage, malaya sa pagpapahiya at bawal ang biglaang pagpataw ng parusa ng walang tamang paglilitis sa hukuman. Tandaan ang mga nakasaad sa dokumento na ito dahil maaring makakatulong ito sa pag-imbestiga rin natin mamaya. So, ito ngayon. Malinaw na paglabag sa Article 3 ang ginawa ni Luan. Si Lem ay pinatay ng walang paglilitis o anumang paraan ng angkop na proseso. Ang aksyon ni Luan ay matatawag na summary execution. Summary execution. Ito yung term na ginagamit kung saan ang pagpatay sa isang taong akusado ng isang krimen ng walang paglilitis. Madalas ginagamit ito sa militar, tinatawag nila na no quarter, kung saan walang tinatanggap na bihag ang isang oposisyon. Sa international law, ang summary execution at ang no quarter ay kilala bilang illegal at malinaw na paglabag sa international law. Pero dito ngayon tayo magkakatalo. Pakinggan niyo ako. Hindi sumuko si Lem, bagkus siya ay nahuli habang patakas. Nagsuot siya ng pang-sibilyan na damit upang magkunwari na siya ay isang sibilyan. Ang ginawa ni Lem na pagsuot ng sibilyan ay matatawag na perfidy. Ito ay isang krimen. Labag ito sa Article 37 ng Protocol Additional to the Geneva Convention. Ayon dito, ang perfidy ay illegal, kung saan ang paglilinlang ng isang individual o sa madaling salita, pagpepeke. Tulad ng pagpepeke ng pagsuko, pagpepeke na kunwaring may sugat at sakit, pagkukunwaring isang sibilyan at pagsuot ng mga emblem na kunwaring bahagi ng non-combatants tulad ng emblem ng medic, United Nations, media at iba pa. Sa kaso ni Lem, nilabag niya ang Article 37. Siya ay masasabi natin bilang aktibo pa sa labanan. Pero ito ang catch. Ang Protocol Additional to the Geneva Convention ay nabalangkas noong taong 1977 na. Ibig sabihin, wala pang probisyon na ito na nangyari ang pagpatay. Pero kahit na si Lem ay tinuturing na combatants o non-combatants, ay may mga karapatan pa rin siya sa ilang mga proteksyon na nakasaad sa unang probisyon ng Geneva Convention noong 1949. Habang ginagawa ko ang video na ito, marami akong natutuhan. Marami akong natutuhan sa iba't ibang aspeto. Ang iconic na larawan na ito ay ginamit bilang propaganda sa Vietnam upang ilarawan ang mga kakilakilabot ng digmaan. Pinapakita nito kung gaano kabrutal ang digmaan sa Vietnam. Sa isang larawan lang, may papakita ang kalupitan at karahasan ng digmaan. Sa kasalukuyan, hati pa rin ang opinyon ng mga tao dito, kung saan ang ilan ay kinokondena si Luan bilang isang mamamatay tao, at ang iba naman ay nagtatanggol sa kanyang mga aksyon. Ang larawan ay sumasaklaw sa mga komplikadong moral ng digmaan,
Isa lang ito sa libu-libong mga kalupitan ng digmaan hindi lang sa Vietnam War kundi hanggang sa digmaan na nagaganap sa kasalukuyan. Para sa akin, lumipas man ang maraming taon kahit tapos na ang digmaan, marami pa rin tayong matututuhan sa nakaraan na maaring magamit natin upang maitama ang kasalukuyan. Kailanman, walang magandang naidudulot ang digmaan. Ang Saigon Execution na nagsisilbing simbolo ng moral at etikal ng digmaan. Habang ginagawa ko ang essay na ito, napapatanong tuloy ako, ganito na ba ang mundo natin? Digmaan na lang kung saan-saan at nandadamay ang mga inosenteng sibilyan. Ganito na ba tayo? Hindi na ba nababago? O sadyang hindi lang binabago? Pero kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon ka ba sa pagpaslang na ito? Salamat sa iyong panonood.